Ayan mga ka-crypto, nakikita po natin dito ang pahayag ni Ripple Bull Winkle tungkol po kay XRP. Kung saan ay ibinahagi po niya dito na si XRP ay labis na umaagaw ng pansin ng mga holder na matyagang naghintay sa kabila ng mahabang panahon ng pagbaba ng presyo. Ang kanyang pangunahing mensahe po ay nakasentro sa isang partikular na oras o time window na pinaniniwalaan niyang maaaring magsilbing isang makasaysayan o historical inflection point para sa mismong token. Ngayon, ayon po sa kanyang pagsusuri dito, si XRP ay posibleng pumasok po sa huling 70-day window sa loob ng tinatawag na historical bottoming time frame. Bagamat nilinaw po niya na ang isang eksaktong bottom o ilalim ay hindi pa formal na kumpirmado, iginigiit niya na ang mga kasalukuyang kondisyon sa market ay nagsisimulang mag-align sa paraang nangangailangan ng seryosong atensyon mula sa mga long-term holders. Ayan, para sa akin, ang pagbibigay pansin sa mga ganitong uri ng time window ay mahalaga dahil sa kasaysayan ng mga digital asset. Ang mga malalaking pagbabago ay kadalasang nagsisimula ng tahimik bago pa man mapansin ng karamihan. Ang pag-aaral ng mga nakaraang galaw ng market ay nagbibigay po sa atin ng mas malawak na pananaw kung paano ihanda ang ating mga sarili sa mga susunod na buwan. At ayan, ang ating pinakaunang tanong ay bakit mas mainam ang accumulation kaysa sa paghahanap ng perpektong presyo? Isang sentral na tema sa pagsusuri po ni Bullwinkle ang hayagang pag-abandona sa tinatawag na price precision bilang pangunahing strategy sa pag-i-invest. Ayon po sa kanya, ang paghihintay sa isang napaka-perpektong entry price o ang mismong pinakamababang boto ay hindi ang tamang pamamaraan. Kaya sa halip, hinikayat niya ang mga holder na mag-accumulate o mag-ipon ng paunti-unti sa loob ng isang range. Lalo na kapag ang isang asset ay nakakaranas po ng pagbaba ng 50%, 75% o maging 95% mula sa mga nakaraang mataas na antas nito. Ipinunto po niya ang isang napakahalagang prinsipyo sa pagsasabing walang sinuman ang may kakayahang tumawag o manghula ng eksakto kung nasaan ang ilalim ng market. Kaya naman ang tinatarget natin ay ang mga range o zone na paborable. Sa aking opinyon, ang kaisipang ito ay napaka-realistikong gabay para sa atin bilang mga investors. Kadalasan ang mga taong lumalabas na matagumpay at may magandang position pagkatapos ng isang matinding pagre-recover ng market ay hindi naman iyong mga taong nakakuha ng eksaktong pinakamababang presyo, kundi yung mga taong buong tiyagang bumuo ng kanilang position sa pamamagitan po ng malawak na range bago pa man sumipa pataas ang buong market. Ngayon ay paano naman po sinusuportahan ng mga datos ang kasalukuyang market setup? Sinamahan po ni Bullwinkle ang kanyang mga pahayag ng mga datos na ipinakita po sa isang mas mahabang presentation niya, kung saan ay inisa-isa niya ang mga tinatawag niyang repeating historical patterns o mga paulit-ulit na kaganapan sa kasaysayan ng market. Ang conclusion na kanyang ibinigay ay ang mga malalaking galaw o pagbabago sa presyo ay kadalasang nagiging halata lamang sa paningin ng marami kapag nagsimula na ang paggalaw nito. Kaya naman ang kanyang pinakamahalagang payo
sa atin bilang mga holder ay ang maagang pagpuposisyon bago pa man mangyari ang nasabing kaganapan. Sa kanyang presentation, ipinakita po niya ang mga patunay na nagpapakita ng pag-abot ng XRP sa naturang accumulation range. Ayon sa kanya, magsisimula ng mapagtanto ng mga tao na may paparating na malaking pagbabago bago pa man nila ito tuluyang maunawaan sa aktual na takbo ng market. Ngayon, para sa akin, ang pahayag na ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga datos sa loob ng blockchain at saka historical charts ay nagsasalita sa mga taong handang maglaan ng oras upang magsuri. Sa halip na umasa lamang sa mga hula sa social media, ang pagtingin po sa mga aktual na baseline data ang nagbibigay po ng sapat na kumpiyansa upang maging handa sa bawat yugto ng ekonomiya ng mga digital asset ngayong taon. Ano naman po ang kahulugan nito para sa mga long-term holders ngayon? Para sa mga taong nagko-hold dito kay XRP at matyagang dinala ang asset sa gitna ng matagal na pagbaba at pagsubok sa market, ang pagsusuring ito ay nag-aalok po ng isang perspektibong nakabatay sa takbo ng panahon. Ang binanggit po yan ni Bullwinkle dito na 70-day window ay hindi isang bukas na panahon na walang katapusan. Ito ay isang tiyak na zone na papalapit ayon na rin sa mga sinusuring datos ng mga eksperto. Sa puntong ito, ang maagang pagpuposisyon at paghahanda ay may mas malaking halaga kaysa sa paghihintay ng isang kasiguruhan na maaaring hindi na kailanman dumating sa tamang oras na gusto po natin. At ayan, sa kabuuan, naniniwala ako na ang mga ganitong pagsusuri ay gabay lamang upang mas mapag-isipan po natin ang ating mga desisyon sa finance. Ang pag-unawa po sa mga cycle ng market, ang pag-iwas sa paghahanap ng perpektong presyo, at ang pagiging handa sa mga darating na buwan ay ang mga pangunahing hakbang upang maprotektahan at mapalago ang ating mga hinahawakang digital asset sa gitna ng patuloy na pagbabago ng global financial system. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring sunod na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.